Good morning mga kahimas. Siyempre, meron tayong Toyota Fortuner engine wash tutorial. Unang-una, salamat sa lahat. Siyempre sa mga bagong subscriber, silent viewers, thank you sa inyo ng marami. Ayan. Ayan, sa mga nag-aabang ng aking tutorial, ng aking mga video, meron tayo ngayon dito ng Toyota Fortuner engine wash tutorial. Ayan. Kita nyo naman kung gano'ng karumi. Toyota Fortuner. Siyempre, ano-ano nga ba yung mga dapat ingatan dito sa Toyota Fortuner? Ayan, para sa mga baguhan, meron na akong upload nito, pero ito ay siyempre para din sa mga baguhan. Ayan. Meron po ako sa akin channel, engine wash tutorial, more on engine wash. Ayan. Toyota Fortuner, Montero, Nissan Navara, Ford Everest, Ford Ranger, Wildtrak, Ford Raptor. Meron po ako dyan sa aking channel. Subaru, Vios, Honda, SIR, Nissan Juke, Nissan Tucson, Hyundai Tucson. Meron po ako dyan sa aking channel. Pwede nyo bistahin ang engine wash tutorial. Ayan. Kung ano-ano yung mga dapat ingatan kapag kayo ay naghugas ng makina. Ayan. So, ayan mga kahimas, no? Sensya na kayo maingay, may tahol ng aso. Ayan. Ano-ano nga ba yan mga dapat na ingatan dito sa Toyota Fortuner engine wash tutorial? Siyempre, ang kanyang insulator. Hindi po yan ini-sprayan ng pressure water dahil pwede po yan masira. At yan po ay gawa sa manipis na lawanet. Yan, para sa mga baguhan na gustong maglinis ng insulator. Makakasira po kayo kapag kayo nag-spray ng insulator. Mamaya papakita kong tutorial paano maglinis ng insulator, or bisitahan yung aking YouTube channel para sa mga naghahanap ng tutorial nitong paglilinis ng insulator. Andyan, meron po ako dyan sa mga engine wash ko. Yan, dapat yung ingatan, insulator. Syempre, bago kayo maghugas ng makina or magbasa ng makina, ay tanggalin nyo yung positive at negative. Pwede naman pa kahit na positive lang, pero ang ginagawa ko, yung dalawa na binabaklas ko. At kapag ganitong Toyota Fortuner, ay magtanggal kayo ng plastic cover. Okay? Yan, para sa mga baguhan, ay magtanggal kayo ng plastic cover para malinis nyo at mablower ninyo ng maayos yung loob. Ayan. Okay, mabasa pa rin po yan kapag kayo nag-spray ng pressure water yung ilalim. Mabasa pa rin po yan. Ayan, dyan po dadaan sa ibabaw, sa kabila. Kaya pinakamainam ay tanggalin nyo na itong plastic cover. Ayan, meron po yung tornilyo. Depende po yan sa mga sasakyan. Ayan, 12. Ayan, gamit ako ng wrench, syempre. Ay linisin nyo na rin. Siyempre, pati yung kanyang cover ay inyo na rin linisin. Ayan. Bago nyo ikabit. Para malinis nyo na maayos at mablower nyo na maayos. At optional, kapag mayroong mga tagasan lang is, ay pwede kayo mag-apply ng kerosene or WD-40. Ayan. Para malinis ang kalabasan ng inyong trabaho. Then mamaya gagamit tayo ng aluminum cleaner. Para dyan sa aluminum hose, nagamit tayo plastic engine degreaser para sa mga top coat color. Gagamit tayo mamaya. Okay, so nasaan nga ba ang computer box nitong Toyota Fortuner? So mga kahimas, wala po dyan. Andito po sa loob, sa ilalim ng dashboard. Ito siya mga kahimas. Ang driver's side, ayan, passenger. Okay, sa ilalim po ng dashboard. Ayan po. Ayan mga kahimas. Ayan, maraming socket terminal. Computer box. ECU. Ayan, para sa mga baguhan. So meron yung mga cover mga kahimas. Kailangan po tinanggal. Ayan, meron yung cover sa ilalim, nakaganyan yan. Ayan, kailangan po tinanggal. Okay, ayan, para sa mga baguhan na naghahanap
ng computer box nitong Toyota Fortuner nandun po sa loob. So nagsuot ako ng apron, ayan, para yung aking belt or susi or mga metal na bagay ay hindi tumama sa top coat color, upang hindi magkaroon ng gasgas. Okay? So hindi lang makina ang ating ingatan, pati yung labas ay ating pong pakaiingatan para naman si client matuwa, di ba? Part pa rin po yan ng ating pag-iingat, hindi lang yung makina ay ating iingatan. Kaya para sa mga baguhan, magsuot kayo ng apron. Okay? Kung kayo ay mayroong mga metal na bagay dyan, yan sa inyong mga belt, susi, ayan, botones, syempre nagkukos po yan ng deep scratches sa top coat. Kaya pinakamainam ay magsuot kayo ng apron. Ayan. Syempre mga kahimas, kailangan natin pressure water. Ayan, pang spray sa buong area. Blower, kung wala kayong blower, pwede naman air compressor. Pang blower sa mga terminal socket sensor. Ayan. So kung wala kayong blower, pwede naman wag na kayong mag-engine wash, or pwede naman wag nyo paandarin. Siguro mga 5 days ang inyong sasakyan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay. Wag na kayong mag-engine wash kung wala kayong blower. Ang car shampoo, kung wala kayong automatic car shampoo, pwede naman car shampoo or Joy powder, pwede naman. Ang mahalaga naman dyan, makuskus nyo yung lahat ng abot or yung buong makina. Ay makuskus nyo or masabon nyo na maayos. Engine degreaser, aluminum cleaner, yan meron po niyan sa online. Siyempre kapag kayo gamit ng aluminum cleaner, ay magsuot kayo ng face mask, face shield, siyempre gloves, dahil mahapdi sa balat at sa amoy, masama sa kalusugan. Yan, payo ko sa mga baguhan, no? Meron po niyan sa online, aluminum cleaner. Ang detailing brush, kung wala kayong detailing brush, pwede naman microfiber towel, paintbrush, ayan, pansabon, syempre, foam, pwede rin naman yun, wash mitt, pwede rin naman yung mga kahimas. Ayan, meron naman sa palengke, handyman, hardware blade, ayan, wash mitt, microfiber towel o foam, pwede yung pansabon. Detailing brush or paintbrush, pwede naman yan. Pasabon sa hindi abot ng ating mga daliri. Okay? Ayan. At syempre mga kahimas, bago tayo maghugas ng makina or magtanggal ng battery, so paandarin muna natin. Check natin yung kanyang gauge kung meron check engine bago tayo magsagawa ng pag-engine wash, dahil mahirap makatsyempo ng customer na hanap damay. Kung meron check engine tapos sihisi sa'yo, diba? Check muna natin. Ayan. Siyempre automatic transmission. Ayan. Kailangan nasa parking yung kanyang gear. Tayo na natin. Ayan. So, ayan mga kahimas, wala siyang check engine. Okay. So, kailangan ganyan pa rin ang kalabasan after natin mag-engine wash. Kailangan ganyan pa rin ang kalabasan ng kanyang gauge after natin mag-engine wash. Siyempre, labas na yung kanyang fuel. Kailangan na magkarga. Seat belt. Ayan. Okay. Park. Okay, ayan. Para sa mga baguhan. Patayin mo natin mga kahimas, maingay. So mga kahimas, ito ay para sa mga baguhan lamang na gusto maghugas or gusto mag-DIY ng makina, engine wash. Ayan. Pinapakita ko yun para para maging aware ang lahat, lalo sa mga baguhang car wash boy. Ayan. Tulong na rin natin sa mga baguhang car wash owner na mga beginner na walang alam, na pinakamainam bago kayo magsagawa ng pag-engine wash,
Dahil sa totoo lang ay mahirap makachempo ng tao na hanap damay. Dahil meron pong ganoon kahit saan lugar. Meron pong ganoon. Makina po yan, mas magastos po yan. Kaya pinakamainam, bago po kayo magsagawa ng pag-engine wash, ay paandarin nyo muna. I-video nyo, capture nyo ng video habang umaandar, pati yung gauge. Diba? Tignan nyo yung gauge, then yung makina bago kayo magsagawa ng pag-engine wash para iwas damay, diba? Dahil mahirap po manghula. At kung sakali naman na meron lang ba sa check engine, so nakasalpak naman yung kanyang mga sensor, wala naman putol yung kanyang mga cable harness, so yun lang, dumiretso na kayo sa, or tumawag na kayo sa mga mekaniko. Yung mekaniko na merong scanner, okay, para hindi na yung pasikot-sikot pa, hindi na yung bili ng pyesa pero mali naman yung pyesa ang bibilhin, diba? Mas maganda po yung ganoon ay kumontak na kayo ng mekaniko, yung mekaniko na mayroong experience sa paggamit ng scanner, hindi yung papahulaan nyo pa kung ano yung sira, diba? Yun lang, based on my experience para sa mga baguhan. Hindi naman tayo professional, ang mahalaga ay nakakatulong tayo sa ating kapwa. Ayan, nakapagbigay tayo ng mga tutorial na yung iba ay hindi kaya ibigay, tapos nakikita nila sa atin. Kaya salamat sa mga baguang subscriber dyan. Ayan, mga viewers, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you po. Ayan, Sana umpisahan natin. So eto na mga kahimas, nakapag-apply na tayo ng chemical sa buong area nitong engine bay. Siyempre yung aluminum hose okay na siya, makintab na, at yung panel ng top coat okay na rin. Ayan, na-apply na natin ng degreaser, so sasabunin ko na lang. So kailangan mga kahimas, pag kayo nag-apply ng degreaser, kailangan lahat ng area or lahat ng abot ay ma-applyan nyo bago kayo magsagawa ng pagkasabon. Yun ay base lamang po sa akin diskarte, nasa inyo po yun. Ayan, nagtanggal na rin ako ng bumper ng grills. Ang sinanggal kasi yung grills, gawa ng nag-aalis kami ng tsaka tong sa headlight, tinanggal namin yung sticker. Ayan, wrap sticker. So eto siya, tinanggal namin. Ayan siya. Okay, meron kasi siyang mga sticker. Ito yung chrome, ito yung mga sticker. Ayan, wrap sticker. Base lamang yan sa diskarte ng na may-ari, kaya pina-stickeran, wrap sticker yung mga chrome, syempre para walang kaparehas, or yun, maganda sa paningin niya. Pero itong ngayon, ang nakabili nitong unit, ang gusto ng may-ari ay tanggalin tong yung wrap sticker sa mga chrome para mas elegant tignan, di ba? Tinanggal namin one by one, ayan, para matanggal yung sticker. At in-applyan namin ng ang kerosene para matanggal yung adhesive or yung mga pinagdikitan, ayan, sa mga chrome. Yan, pangtanggal ng wrap sticker. Yan. So bali itong part na to, kasama ko na rin yan sa paglilinis, yung kanyang harapan. Okay, basta yun lang mga kahimas. After nito, tayo naman ay magsasabon syempre ng buong area or lahat ng abot na area. At iwasan po natin na
maputol ang kanyang mga cable harness. Ayan. Lahat ng party ng cable harness ay iwasan na niya na maputol or mahugot yung kanyang mga terminal socket sensor, dahil pwede yung pagsimulan ng check engine based on my experience. Ayan. Or kumonsulta kayo sa mga mekaniko ng mga professional, dahil doon din po ako nakakonsulta sa mga professional na mga mekaniko po ano yung mga dapat ingatan para hindi magkaroon ng check engine. Or comment down below my YouTube channel comment section. Ayan. So ayan mga kahimas, tayo naman magkasabon ng buong engine bay. Gumamit lang naman ako ng Joy, ayan, sa timba, at wash mitt. Ayan, pwede naman po foam or microfiber towel. Ayan, paintbrush or detailing brush, pwede naman yan sa mga hindi abot ng ating mga daliri na area. Detailing brush, meron po yan sa online or Lazada. Ayan, kailangan mga kahimas sa buong area. So yan mga kahimas, tuturo ko naman sa inyo paano maglinis ng insulator. Pwede kayo gumamit ng microfiber towel or wash mitt. Then pigaan nyo lang ng maigi, yung may sabon. So i-apply nyo na ito mga kahimas pa sa akin. Pwede rin mga kahimas, microfiber towel, yung may sabon din, ligaan nyo lang. Tsaka nyo ihagod sa buong insulator. So ganoon lang mga kahimas hanggat makuha yung dumi. Okay? Yung kabila. Okay? So wag po kayo gagamit ng pressure water dahil pwede kayong makasira ng insulator. Microfiber towel lang or yung wash mitt, sabunin nyo lang, pigaan nyo. Kahit tubig lang, pigaan nyo ng maigi bago nyo ihagod sa insulator hanggat makuha yung dumi. Maganda yan, bata. Pinahanga mo.
So eto na siya mga kahimas, na blower ng lahat ng area, lahat ng mga terminal socket sensor na blower na. Ayan, na blower na lahat. Okay? Bago nyo ikabit yung kanyang positive tsaka negative ng battery. Okay? Huwag nyo ugaliin na hindi nyo naboblower, ikakabit nyo yung positive ng battery. Okay? Kaya make sure na bago ninyo ikabit yung positive ng battery, ay i-blower ninyo lahat ng mga terminal socket sensor upang hindi magkaroon ng check engine. Ayan. Para sa mga baguhan, ayan, lahat ng mga sensor, lahat kailangan ma-blower nyo ng maayos, or yung buong makina kailangan ma-blower ninyo ng maayos bago ninyo paandarin. At nakakabit na rin yung kanyang grills, nakakabit na rin syempre. Ayan. Tinanggal namin yung film, black film. Ayan, mas maganda na siyang tignan, diba? Mas malinis tignan. Ayan. Syempre yung kanyang plastic, tinanggal na rin namin sa headlight. Eto siya. Ayan. Sa headlight. At yung kanyang plastic cover, malinis na rin. Syempre harap at likod, okay na yan. Okay. Yan, para sa mga baguhan, no. Ayan, maaari nyo bisitahin ng aking YouTube channel for more tutorial. Meron ako dyan headlight buffing, meron po ako dyan sa aking tutorial. Chrome cleaning, meron din po ako dyan para sa mga dirt spot or water spot removal. Meron po ako dyan sa aking channel. So, syempre susi, atin ang paanda rin. Yeah. Sana ay wala siyang check engine para iwas abala. Syempre pag meron niyang check engine na lumabas yung kanyang gauge, double check natin yung mga sensor, baka nakabunot lang or nahugot, or yung mga cable na putol. Sakaling wala naman, ay pwede nyo hugutin yung kanyang negative ng battery, then hintayin nyo mga 10 seconds para ma-reset. Then kapag ganoon pa rin, meron pa rin check engine, pinakamainam ay tumawag kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong scanner para ma-detect agad kung saan nagsimula yung check engine. Okay, para hindi kayo bili ng pyesa. Yan, bago nyo paanda rin, parking, yung kanyang gear, okay. Rin natin. Okay mga kahimas, wala siyang check engine. Okay? Ayan, para sa mga baguhan, wala siyang check engine. Yung nakikita nyo, ay ano lang yan, ang gas. Kailangan na magpagas ng may-ari. Siyempre, parking, gear, then seatbelt. Yun lang mga kahimas. So walang problema, ganoon pa rin ang kinalabasan ng ating check engine. Lalo ka nilang makukusunod ay gumawa kayo ng video na bago ninyo engine wash, videohan nyo yung gauge, then yung engine na walang cut. Para sa mga car wash owner ng mga baguhan na gusto tumanggap ng engine wash, or sa mga gustong matutong mag engine wash or DIY sa mga car owner, yan. Ganun lang mga kahimas, basta ang i-blower nyo lang na maigi yung kanyang mga sensor, then hugutin nyo yung ang positive tsaka negative. Syempre pwede na rin yun, pwede rin naman positive lang para hindi magkaroon ng check engine bago kayo magbasa ng makina. Yun ang tips ko sa inyo. Ayan. Okay.
Ayan mga kaimas, wala siyang check engine. Very good. Ayan, marahil ay umabot na naman kayo hanggang sa kaduluduluhan ng aking tutorial. Maraming salamat sa panonood. So kita-kits po tayo sa mga sunod na uploads. Nigga, what?